Have a 10 to 15 minutes cultural sharing kasama ko sila. Ako po si Harold, ako yung mag-interpret sa inyo kasi nga they have their own dialect. Nakakaintindi sila ng Tagalog, mas prefer nga lang nilang gamitin yung dialect nila na tinatawag nilang Palawan. So, minan, tumagna na. Sabi po nila, manungang mapon, ibig sabihin magandang hapon. If you want to greet them good afternoon, sabihin nyo lang, manungang mapon. Manungang mapon. Manungang mapon, ganun siya. So dito sa mainland ng Palawan, meron tayong 3 major tribes. Batak tribes, Tagbanwa tribes, and last are Palauan tribes. Sila yung original inhabitants ng southern part ng Palawan at possible descendants ng Tabanwan or caveman that lived here for thousands of years. Itong lugar na to, temporary nilang tirahan. Since 1976, bumibisita sila dito para magbenta ng mga product nila na gawa at yung iba bumababa lang para magstay dito ng ilang buwan, linggo, depende sa kanila. After nun, babalik sila sa village nila. 200 kilometers po yung layo dito. Ganun siya kalayo. At what we have here is a livelihood program kasi napansin namin yung kultura nila unti-unti nawawala kasi nga exposed sila sa modernization. So ang ginagawa namin dito, tinutulungan sila at the same time we encourage them na kahit paano i-share yung kanilang mga rich cultures at tradition. Sige maman, pabili na bagtik. Pakihawakan po yun sa lahat at pakipasa po sa inyong mga katabi at sa likod. Yung hawak nyo ngayon, hindi po yan siya insenso, hindi rin yan salt, hindi po yan siya tawas, hindi rin siya kamangyan. Yan ay dagta from almasiga. Yung almasiga, malaking puno yon sa village na makikita or mga higher elevation areas actually sa mga matataas sa bundok at least 2,000 feet above sea level. Yung bagtik na yan na tinatawag nila o yung dagta na yan, sticky liquid. After ng ilang linggo, para na siyang bato katigas. And dadalhin po nila dito kasi nga yan yung main ingredient para sa paggawa ng ating mga pintura, nail polish, varnish, especially yung fiberglass and other related products. At pwede siyang pampalingas. Ito naman, so yung sabi niya raw po bakid, yan yung kanilang backpack or native backpack sa bundok na paglalagyan ng mga material like yung bagtik. Pagkapuno na po yan, tinatalian ng yung likod so that the products won't fall. Thank you, ma'am. So pagka mabigat na raw, no problem dahil maliban sa shoulder strap, may head support para madagdagan yung kaya nilang buhatin na bigat. At kaya nila magbuhat ng nasa 30 kilos nitong bagtik. 30 kilos po. Imagine yung 20 kilos pa lang. Mabigat na yun. Halos isang sako na nga po yata yun eh. Yung nasa bahay nila example, yan po, buhat-buhat nila from up in the mountains. They travel far para dalhin po dito. And maliban sa mga yan, they are music lovers. Kaya dito meron tayong mga instruments. Yan sila po ay magtutugtog. Pero bago yun naman, palimbas mo na ako. Ito yung kanilang native drum. Ang tawag nila gimbal. Ito po ay hollow wood na inukit nila at on top is balat ng baka. Mas matibig kasi siya kaysa sa balat ng ibang hayop po, kaya ito yung ginagamit nila. At meron silang tinatawag na sanang, yung dalawang maliit. Yung mas malaki na yun, yung tinugtog niya po, yun ay tinatawag na agong or gong. Kapag narinig natin tumanag to, ito po sa bundok, it means nakikipag-communicate sila sa spirito ng kanilang mga ninuno. Okay, so pakinggan natin yung kanilang mga instruments. Sila po ay magtutugtog. Altogether, ang tawag ay basal. Basal, din naman. So dito po yan, I forgot sila sumasayaw, okay? They only play their instruments kasi ang pagsayaw ginagawa lang kapag may mga ritual occasions. Rituals means sacred. So sumasayaw sila kapag may mga sacred events like kasalan, good harvest, and also prayers and other ritual occasions. At sumasayaw sila all night long together with the women and children back at the mountains. At if you want to say thank you sa kanilang dialect, ang salamat ay magsukor. Magsukor. So dito naman, bago dumating sa Pilipinas yung mga modern na gitara, the Palauan tribes already have their two-string guitar na tinatawag nilang Kudyapi or Kudlungan.
Kudya P is considered na pinakaunang gitara natin sa Pilipinas. Sige mo man. Okay, so that's there. Music. I remember ang tawag nila Boget, ibig sabihin po bird song. Kasi yung kanila mga music mostly related to nature, kaya ang tawag Boget or bird song. Next naman, they have another instrument. Ang tawag po nila ay aroding. Itong aroding na to, gawa siya sa piece ng wild punk. Tapos yung nasa ibabaw ng kulay itim, beeswax po yan para i-adjust yung tono. Through vibration, gamit yung bibig nila ito tinutugtog. So pakinggan po natin. Aroding din mo? Silbo sa akin. Kahoy. Okay, so that's the aroding. Maganda talaga siya pakinggan kapag mas marami tumutugtog. So ako po ay nagpa-practice ito kasi nagpapaturo talaga rin ako sa kanila. Yung sa Kudya P, mahirap na po talaga siya. Yes. And maliban sa mga instruments, hunters din sila, kaya meron tayo ditong sipat. 2 special spears. Hindi lang siya basta special spear kasi itong isang to, sacred spear. Galing pa sa kanilang mga ancestors or ninuno, handed down to them generation after generation. Ibig sabihin, ito po ay daang taon na. Has old spear. Ang tawag nila, ligid, ginagamit para patayin yung target nila. For example, baboy damo. Pero before po, ito ay ginagamit sa tao. Yung group po, yan ng mga buhol na yan, every buhol, nagre-represent ang bawat tao na napatayin ito. Pero don't worry, hindi naman na ngayon. Before lang po. Ang tinatawag nila ay sumbang, yung mga nag-asawa na may asawa na or outcast sa kanila. Ito naman, ang tawag nila surayang, ginagamit para i-trap yung target. For example, baboy damo. Pagka natamaan itong sibat na to, dahil nga sa hooks na yan, sasabit lang yun sa katawan, hindi na basta-basta maaalis. Kapag tumakas or tumakbo yung target, yung bakal sasama sa katawan niya, mahihiwalay sa handle. Yung purpose ng handle is para sumabit sa mga puno or sa mga bagin para hindi basta-basta makalayo yung target nila. And then they follow up with this ligid para patayin na yun. So basically, surayang pang trap, ligid, follow up kill. At meron silang blow dart na ginagamit para sa mga ibon, at bising, and then monkeys, part ng kanilang diet, lalo na kapag tag-ulan. They hunt those animals. Pero bago yun, meron silang ginagamit para tawagin or gayahin yung uni ng ibon. Sige mo man. Labi. Pakinggan naman, ha? May bala? Walang bala. Laber. So di ba siya target mo? Tingin niyo po Yung yung barrel sir, malakas yan. Hindi siya patayo. Kasi basta mahaba. Tawagin niya. Hindi siya Ang patayo. buwelo kasi. Anong ginawa? Mga hunter yan. So that's how they shoot animals. Kaya nila magpatama ng nasa 30 meters yung layo po niyan. Kasi may lason. May lason. Pero yung dito po yung ginamit nila, wala po yung lason. Kasi yan ay para sa ibon lang. Madali kasi mamatay yung target mo na yung ibon kapag natamaan ito. Pero pag mas malalaking hayop, yun po yung nilalagyan nila ng lason, yung dulo ng bala nila. Meron sila iba-ibang bala para sa iba-ibang mga hayop. For example, again sa ibon, yung nasa frame po, yung mayroong lason. Yun ay para sa baboy na po. Yung para sa unggoy, mixing dart lang siya. And yung poison na gawa nila, na sila mismo talaga may gawa, powerful siya. Kapag natamaan yung target nila, mamamatay po yun after ng ilang minuto lang. Kaya kapag accidentally nasaktan yung sarili nila or tayo ng dart na may lason, goodbye. Wala po silang antidote or gamot para sa lason nila. Kaya din nila i-share sa amin. Yung ginagawa nila sa karne ng karne ng hayop na may lason, hinuhugasan sa running water bago po nila kakainin para mawala yung lason. Para safe siya. At yung blow dart nila, hanggang ngayon yung ginagamit nila kasi sa buong Pilipinas, Palaw and tribe lang ang ating mga indigena hindi gumagamit ang pana or bow and arrow. But blow darts they call sapokan, sa Tagalog ang tawag natin sumpit. Ginagamit pa rin naman nila po. Ngayon, i-discourage nga lang kasi yung ating hunting ground limited, meron tayong mga hayop na ngayon critically endangered. Like yung baboy naman ng Palawan, nakita niyo po, yung may balbas. The Palawan bearded pig is protected here by our local dito. Yung mga natin, animal dito, protectors. And kami po, isa rin kami na nagpo-protect sa kanila. We raise awareness para protektahan. And we also help the tribes here by giving this donation box. Meron silang good share din from the garden na ginagamit nila para idagdag po dito para bumili ng mga needs nila sa market pagka dito sila. Pero sa bundok, ang ginagawa talaga nila survival, yung ginagamit nila yon yung may poison po. And for the last part,
Ito naman yung way nila ng pagpapaapoy. 3 materials sila para sa pagpapaapoy. Sige mama, pakita mo. Nakita niyo po yan, may sparks. So, ang tawag nila dyan, santikan. Ibig sabihin, to strike or friction. So, kapag may usok na, ilalagay nyo na lang sa tuyong dahon para makapagpaapoy. That's their way. Yung materials na ginamit niya po, 3 material lang. Meron tayong native cotton, nagawa siyang shoots ng palm, tapos may uling siya or charcoal powder. And then they put this sa ibabaw ng flintstone or buhay na bato. And they strike it with metal. Itong bakal na to, proof or evidence na nagkaroon sila ng barter trading or palitan sa ibang bansa long time ago. Wow! Ang bilis. Ayun siya. So ito yung kanilang native torch or ilaw sa bundok. According to them, yung ganito kahaba po nagtataon 5 gabi. Depende sa paggamit. Naniniwala din sila yung usok, nakaka-bad spirit or bad luck. Ginagamit din for aromatherapy dahil sa mabango siya, insect repellents at panggamot ng mga illness like sakit ng ulo or ng tiyan. Wala naman pong mahika sa inyo? Wala naman. Pero yun po may. Apo, mabango po ito siya. Bago pala. Itim kami.